Hello vlog, welcome to my guys. So, nandito na kami sa kakalapag lang namin sa Copenhagen Airport dito sa Denmark. So, nandito tayo ngayon sa Denmark. And time check, anong oras na? 6:48 a.m. Baka masura dito sa ano. So, ngayon, papunta kami sa hanapin namin kung nasaan yung ano, Or Uber. Uber. So, nakuha na namin yung aming mga baggage. And bibili pala kami muna ng SIM card. So, yan. Bibili po tayo ng ating SIM card. Dito sa 7-Eleven. Yan. Ngayon lang yung 7-Eleven nila rito. Paano kung dalawa yung kuko? Kuha kang dalawa. Yan, yung 7-Eleven nila rito walang bantay. Ito lang yung kukuhang sarili. Yan, kung titingnan nyo, wala masyadong tao sa airport nila rito. Dahil masyado pa maaga. So, nandito na kami ngayon sa loob ng room. Hindi kami nakapag-video sa labas, pero mamaya mag-video ko para makita nyo. So, ngayon mag-room tour muna tayo. Kung sa room, dito yung ating, ano tawag dito? So, magto-toothbrush, tsaka kung gaano. Kasi yung liguan niya, nandito siya. So, medyo may privacy tayo. Dahil meron siyang glass door. Ayan. Well, mag-friends. Nandito naman ang kanilang closet. Lagyan na ng... Tapos ito naman ang kanilang toilet. Ayan. Meron pa mga bricks. Study table. What's this? Tapos ito ang bedroom. So, maliit lang yung hotel pero Ang laki ng bed. ang ganda ng design. Ito naman ang view sa labas. Ganda. So, ngayon lumabas kami dito sa hotel. So, ito yung view ng labas ng hotel namin. Parang very quiet siya. Yan, ang ganda ng view dito. Ito. So, naghahanap kami ng makakainan namin for breakfast. Sige tayong mag-ano. O kaya brunch na. Mag-bike. Tapos marami rin dito mga bikes. So, yan sa mode of transportation dito. So, marami rito mga rent-a-bikes. Yan. Nakahanap na kami nakakainan for brunch. Nandito kami sa Barok. Ay, Barok. So ito na, dumating na yung aming brunch. So, tikman mo kung masarap. Anong masasabi mo sa mga foods? Favorite ko yung hash brown. So, may gulay. Ikaw kakain. Normal na hash brown. Ngayon, tignan natin kung
Ang Ano muna sausage. yung laman? Audio guided boat. You can find your headphones in the basket. Do you have a preferred language? English. Yes, you find the channel number 2. Tapos na kami mag-brunch. Yung brunch namin is inabot ng magkano? 325 kron. Ng 325 Kron. kron. Danish kron. Which is 173 AED. So, ang kinain namin doon is dalawang, ano yun? Chicken sausage. Hindi, dalawang Brunch. brunch meal. Isang Hot chocolate. hot chocolate, tsaka isang Orange juice. orange juice. Saka isang bottled water. So, ngayon nandito kami sa, ano tawag rito? Canal tour. Canal tour. So, mamamasyal tayo gamit ng boat. So, tapos na ang ating boat tour. So, ginawa na lang naming montage kasi masyadong maraming dapat pakita. Tsaka maraming mga history. Nakakatamad mag-isip mga history. Tsaka tulog siya dun sa Tsaka tulog ako sa iba. place. So, ngayon babalik na tayo. So, magkano inabot ng ating boat ride? 199 each. So, 199 Danish krone each. So, lalagay ko na lang dyan kung magkano yan sa peso. Sa AED, 105. Yeah. So, marami ng tao compare kaninang umaga. Stig, meron silang cute na coffee shop on the go. Perfect. Is more coffee. Latte, latte. May nakita kami rito na hotdog stand. Tapos maraming tao. Titikman natin kung masarap ang kanilang Frankfurter. So, yun si Casey. Bibili siya ng hotdog. Dito sa... Ano pangalan ito? Just up. Yan yung mga hotdog nila. Yan. Nandito tayo sa Neneng B ng Denmark. One number 11. You want it inside the bread? Anything and drink? Just on a plate. Yes. And ketchup and mayo, no mustard. And then one Fanta. Hindi ko sinawsaw yun sa akin. Di ba? Lagi sa bread.
upuan pala dito. Okay na. Nagsisiksikan. Habang ng drink. Ayan. Ang ganda ng view. Kanina boat tour tayo, ngayon walking tour na tayo. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung pasyalan nila malapit dito sa may dagat. Tapos hindi sila naglalagay ng harang. So, bawal dito yung batang makukulit. Kasi kung hindi, mahulog sila agad dyan. Ayan. So, meron dito yung pag-games ang Minton. Kung saan tataktakin mo yung ice para makuha mo yung candy. On while you do it. Ayan. Ito ba, dito. Teka. Ito. У меня вообще так глубоко было. Очень сильно. Ah, sige, nakakaya mo. Sige. Sorry. Perfect. Yeah. Perfect. Here you go. Ah, thank you. Thank you. Uy, hindi ko naman walang tibag. Bago naman pala yung pinalagaan ko. Okay, let's Thank you, Minton. merong nag-CR. Super lamig. May nag-CR doon. Waiting ako. Aura-aura muna tayo dito kahit sobrang lamig. Currently, it is 11 degrees but feels like 7 or 8. Dito ka sa waiting area. So dahil nandito tayo sa Denmark, hindi pwedeng hindi natin napupuntahan ang Flying Tiger. Dito mismo sa Copenhagen. Ayan ang Flying Tiger, Copenhagen. Kung saan nag-originate ang Flying Tiger. Ayan, kita niyo ba? Ayan. So sa loob niya ay malaking store ng Flying Tiger. Ang dami rin mga fresh flowers dito. Yeah. Okay. Ngayon, nandito tayo sa isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Copenhagen. Para siyang malaking food park. Ang tawag sa kanya, ref and food park.
Titinda na sila ng mga hats. Gusto ko yung Korean chicken tsaka yung ano. Meron silang ramsilog. Ano kasama yung ramsilog? Ram, sinangag, saka itlog. Di ba? Aesthetics lang dito. So, nasa gilid siya ng dagat. It looks like what it So, meron silang photo booth. Yan. Yan, dami nagpa-pictures sa kanilang photo booth. Yan, meron Pepito, Ram meron sila itong sandwiches. They do flat to the car. Meron silang Japan. Yan. Mga ramen. Lalamig na ako. So, ang daming makakain dito. Ngayon pa lang ako natawi. Yeah. Meron silang mga fish and chips. Ano yun dyan? Food. Meron din Chinese food. Ito ang Zen and Dim Sum Bimbao. Ano yung barbecue pork bao? Parang siopaw yun na may laman. Smash burger. So ito yung kanilang CR, di ba? Kahit CR nila, aesthetic din eh. Kasi meron sila rin CR sa labas na ginawa nilang paso. Meron din dito sa kabilang side. So yan ang kanilang aesthetic toilets. Sa dami na nakita namin kainan ay may nanalo na sa aming taste, which is Manila Street Barbecue. Okay guys, so this is our day 2 in Copenhagen. So kahapon di na namin natapos mag-vlog dahil pagod na kami. Dahil wala pa kaming tulog galing sa palipat-lipat na flight. Tapos ngayon naman, ang problema namin ay kung paano mag-vlog dahil maulan ang weather ngayon. See? Maulan. At yung kamerang gamit namin ay hindi pwede sa ulan. So, tingnan na lang natin mamaya. So, bababa muna kami, magbe-breakfast. So, ayan si Casey, nag-getting ready siya. Say hi. Ayan, so medyo maayos yung aming room ngayon. Mag-aayos lang kami tapos bababa kami for breakfast. And then, bahala na si Batman. Bye. So, ito yung hotel kung saan ang free breakfast. Ito yung restaurant. Yeah. Diba? Kahit yung restaurant nila, aesthetics eh. Hintay tayo ng ating mag-aano sa atin, mag-a-assist.
That's fine. And I will ask you please to leave something so no one else can take it. I'll leave a tissue. Yes. Yan, so dito ang aming chair. Ito yung kanilang mga ino-offer dito sa breakfast. Ano yan? So medyo nakakahiyang mag-vlog kasi ang daming tao. Good morning, sunshine. So itong aming food for today. Ayan. English breakfast overload. Morning. So, kakain muna kami. Ano to? Para egg. Kakain muna kami. Tapos, babalikan namin kayo. Bye-bye. Nandito ngayon tayo sa kanilang train station dahil sasakay kami ng train papuntang Sweden. So, tingnan niyo kung ano yung itsura ng kanilang train station. Wow! Ang ganda! So, meron silang Starbucks. Ang old school ng itsura ng kanilang train station. Saan bibili ng ticket? Dito ba? Yan, dyan. Okay, so bibili tayo ng ticket. Pero hindi natin alam ang salita. Ayan. Copenhagen to Malmo. Yan. So habang bibili siya ng ticket, mag-ikot muna tayo. Tingnan natin muna yung kanilang McDonald's. Yan ang kanilang McDonald's. At ito ang loob. Para tayo nasa Hogwarts. Yeah. Yan ang loob ng kanilang train station. So nakikita mo rito na iba ang salita dito. Marami pang mga bilihan ng ticket dito. Puntang train. Yan, nakakuha na kami ng aming ticket. Papuntang Malmo. Malmo, Sweden. So, saan na tayo? Punta tayo sa 7-Eleven? Ay, Hindi. Kailangan kong makita yung direction. Para wala natin kung ano. ayun o. So, papunta tayo doon sa may directory. Oh. So, nandito pa rin kami. Pagkabili namin ng ticket, na-realize namin na nakakalito pala ang train station dito. At hindi namin alam kung saang station pupunta. So, kailangan mo siyang isa-isahin lahat ng babaan dahil hindi namin naiintindihan yung nakasulat. Finally, nahanap na namin. Actually, hindi namin nahanap. Nagtanong kami sa information ng train. So, pupunta rin kami sa platform number 6. From platform number 6, doon tayo sasakay ng train. Tapos, diretso na tayo ng Sweden na. Sweden na. So, saan ang platform 6? So, ito ang
Platform 5 to 6. So, dito tayo pupunta. Okay. 11:44 yan. Karlskrona. So, ito yan. Yung Christian stud tayo. Christianstad ang sasakyan natin. So, diretso na tayo rito. Yan. So, ngayon, dito na tayo. Yung kanilang train station. So, ngayon, ang kailangan natin hanapin kung saang platform tayo pupunta. Oh, ang dami ng kalapate rito. Mukhang sa isang platform, iba-iba yung may mga letter siya, tapos iba-iba yung train na hihinto ron. So, kailangan nasa tamang platform ka. Isang buong malaking platform lang siya, pero kunyari, dito kami dapat sasakay. So, to letter C. Tapos doon sa dulo, doon, may B. So, pag doon ka tumayo, kahit nasa isang line lang siya, sa ibang lugar ka mapupunta. So, ilang degree ngayon? So, ngayon ay 7 degrees. Pero, ang nakalagay sa ano ay feels like -7. Ito na yung isang train nila. Kaya, yan, pasakay na kami sa train. So, mind the gaps. Sure ka ba? Seated mo lang. Ayan, umaandar na yung ating train. So, magmamontage na lang muna tayo. Tapos, see you Sweden tayo in a while. First class kasi. Jeg skal til mange se. Yun. After namin bumiyahe ng almost, gaano katagal tayo? 40 minutes. 40 minutes. So, More or less. ngayon nandito na kami sa Sweden. Sa, anong lugar to? Hindi ko alam nakalagay? pronounce. Triangle. Wow. Wow. Okay. Tingnan niya ang Sweden. Fun fact. Hindi, fun fact. Meron ako. Nasa Sweden na tayo pero di hiningi yung passport natin. Oo nga. Bali, galing kami ng Denmark. Lumipat kami ng Sweden. Pero walang chinek na passport. Kung bakit, hindi namin alam. So, nandito tayo ngayon sa Sweden's largest mall. Which is, ayan ang pangalan niya. Tapos pasok tayo sa loob. Pareho rin sa ibang bansang mall. Pero,
Normally, napansin ko lahat ng napuntahan namin lugar dito is very aesthetics. Ang ganda rin dito. Ayan. Diba? Saka yung mall dito, wala rin masyadong tao. Hindi sila ma-mall. Today is, ano ngayon, Sunday? Kasi normally, pag nasa Mall of Asia tayo, punong-puno ito ng tao. I'm trying to find a toilet. Okay, so meron kaming good news sa inyo. Nahanap ko ng CR. Sumakses na siya. At meron din ako nakakatawang news. Hindi lang siya pwedeng i-video. Pero ang kulit ng CR pala dito sa Sweden. Ang CR dito magkasama ang lalaki at babae. Tapos may bayad. Tapos magkakahiwalay lang. Parang bahala na kayo pumili ng cubicle nyo. Kumbaga bawat cubicle ay pwedeng for male or for female. So pwedeng sabay kayo papasok sa CR, tapos punta kayo sa mga cubicle nyo, tapos yun. Bayad din. Tsaka may bayad siya, mahal. So lumabas na kami ng mall dahil na-realize namin na ang biggest mall in Sweden ay wala masyadong kainan sa loob. So yung mall nila rito more on bilihan lang ng shopping, gano'n. Hindi siya masyadong kainan. So, dito tayo sa main city. Sweden. Ang lamig, ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Kaya pala wala doon. Nandito pala sa labas ng mga kainan. No? Pero silang normal na convenience store. Parang rin nasa... Parang wala naman siyang pinag-aiba masyado sa ang tawag dito? Sa Denmark. So, paano ko masasabing nasa Sweden ako? Anong palatandaan ko? Yan, nagpa-perform. Actually, so ganda yung mga nagpa-perform sa London. Mas marami. Dito, wala masyado. Masyadong konti ang tao para sa Sunday. So kung sawan na kayo sa maraming tao sa Divisoria at saka sa MOA, dito kayo sa Sweden, wala masyadong tao, kalsada. So habang naghanap tayo ng kainan, uso rin dito yung mga ganitong bikes. Ito, ang ganda nitong bike na to. Pwedeng sumakay yung tao sa harap. Ayan na. Pwede ka nakaupo dyan. Kasi napansin ko lang dito sa Sweden, ang weird ng mga pangalan ng mga kagaya lang ito ng mga shop. Diba? Dito naman, dahil naghahanap kami ng makakainan, nakita naman ako ditong shop or food stall na ang pangalan niya ay Yak. So nagsaserve siya ng mga disgusting kind of food. Ayan, yang Yak. Yeah. Although marami tao sa loob Ayan, so tatawid na tayo habang naghahanap ng makakainan. So meron din sila rito river kung saan may mga naiwang sapatos. Yeah. Mga sapatos na hindi na binalikan. So matatagpo kami. So ang ganda ng tambayan niya rito. So pwede ka tumambay sa tabi ng river. Ayan.
Tambay ka dito sa baba. Dito, yan, dyan. Yan. Ang ganda ng view dito. Greeneries, pero wala nang puno. Greeneries na walang leaf. Dahil, anong meron? Bakit? Pa-spring ko lang. Katas lang ng winter. Ayan, just in case you don't know, ayan ang flag ng Sweden at ng Denmark. Ay, kailangan natin ng souvenir sa Sweden. And the sun is coming out. Yeah, that's So true. I'm like, Maybe. Yan, Denmark. O ayan na, sure na nasa Sweden kami. So, ganitong bus nila rito. Color green na mahaba. Ayan. Parang sa Dubai din. Pero sa Dubai is red and white ang color. So ngayon, natawid tayo papuntang Nakahanap na tayong kakainan. hindi pa rin kami nakakahanap ng aming kakainan. Yun. So, hindi ako kita. So, ang napansin namin dito sa Sweden, hindi siya matao kahit weekend. Laid back. Gusto mo tahimik na pasyal, dito ka. Lakad-lakad ka lang. Mahirap kasing sabihin yung mga pangalan ng mga lugar dito. So, isusulat ko na lang kung anong lugar yun. Although, ito turn up ko naman yung comment para walang chance na makapang-bash. Kala niya. Ito, stadium. Ano yan? Papasok muna kami sa stadium. Okay. 25% sa member. Buti na lang, hindi ako member. Kaya na Nike yata ang stadium eh. So, update lang tayo ulit. Nandito tayo kasalukuyan sa likod ng kubeta. Yan, the toilet. Parang nag-CCR tuloy ako. Ang problema natin ngayon ay umuulan, kaya kami ay nakapayong. At hindi namin alam kung saan ngayon pupunta. Kung babalik na ba kami. Saan tayo pupunta? Sige lang tayo. Saan tayo maglalakad? So, maglalakad lang kami. Ready kami. May Dahil dala kami tayo. umuulan ngayon dito sa Sweden. Yan, medyo basa-basa ang kalsada. Yan, so medyo binabagyo na po tayo dito sa Sweden. Medyo mahirap mag-shoot kasi hindi pwede mabasa yung ating camera. At ang hirap maglakad ng umuulan. Sobrang lamig din. Ayun na. Pasok muna tayo sandali dito. Be, kuna mo ako para makita ko ano yung itsura ko. Yeah. Dahil maulan, ready kami sa ulan dito. Yes, finally. Makalabas na kami ulit. Dahil tumigil na ang bagyo. So ngayon ay back on the road na kami ulit. Para tumuklas ng ibang mga parks pa. Wala naman daw makikita rito, puro parks lang, tsaka mga church and castles. Yung kalsada rito ay gawa sa parang madudulas na bricks. So dito lang tayo sa hindi masyadong madulas na part. Okay, yan. Nakamukha na siya. Parang lang sa Intramuros to eh. Nakakasilaw. Doon tayo sa kabila. Ito yung mga bahay nila rito. Yung mga pinto na bahay. Very old school siya. Kasi may underground sila. Yan yung mga pagpumunta ka sa bahay. Kaya pumunta ka sa transient house sa Baguio. May isang room na bawal pasukin. Sa underground. Yan yun. Kaya na parang nakakatakot tumira sa ganyan.
Paano na tayo napapasya sa Intramuros nito eh? Mga old buildings. Oh, ayan. Napapansin niyo ba ito simbahan na to? Ayan, Manila Cathedral. Bikes and scooters. See? Ayan. So, meron silang scooters by Ride and Uber. Tatawid kami para tingnan kung ito ba ay cherry blossoms or hindi. Yan. Ang ganda ng mga bulaklak din sa park na to. So meron kami napuntahan place dito sa siyang park na maraming sunod-sunod na trees. Ayan. Puro greeneries. Parang maganda dito mag-photoshoot. Bakit yung mga kaso laging may Okay, hello again mga guys. Nandito naman tayo sa isang lugar na hindi na naman namin alam kung saan. Basta naglakad lang kami. Tapos dito kami tinuro ng Google Maps. may maze. Baka di tayo makalabas dito. Dito mga maze. Ayan. May yung ano. Daanan. Wala. Ayan. Ayan, natin kung yeah. Ayan. Pumasok kami sa isang maze. Ayan, narinig niyo may tao sa kabila. Din sa kabilang side. May ibon. Ako nang labasan dito sa maze. Ay, hindi, may tao. Ayan. So, may tao. Hindi tayo dapat matakot sa maze. Matakot tayo sa putik na daan. Tsaka ano pala ito eh. Ano, ito yung ginagamit sa Christmas tree. Ayan. Medyo mababa ang puno. Tapos meron mga yellow flowers. At dito sa likod merong ito, old school na windmill. Lapitan natin yung windmill. Yan. So ito na yung windmill na malapitan. Yan. So nandito kami sa isang field. Ito ulit yung windmill. So nandito kami sa isang open field. Yeah. Tsaka dito pala sa Sweden, yung basura hindi lang biodegradable tsaka non-biodegradable. Masyado siyang maraming choices. Parang nag-exam. Yeah. Nandito naman tayo sa kabilang side. Kung saan makikita natin ang castle. Yung castle, hindi namin alam ang pangalan. So, lalagay ko na lang siya sa baba. So, ito yung road. Ito na naman tayo ulit. Pauwi na tayo, pero hinabutan pa tayo ng pagsubok ng rain. Kuha na tayo ng konting video. Mas tago na natin kasi masira ang camera pag nabasa. So, hinahanap lang namin ang way namin pabalik ng train station. And, balik na kami Denmark. Stopover muna kami uli. Kasi umulan na naman. Pauwi na lang, inabot pa ng ulan. Nagamit ko na to sa Hong Kong. Kaya, try and tested na to. Kahit gaano pa kalakas ang ulan. Yun nga lang, medyo mababasa ang iyong pants at shoes ng konti. Pero, pwede na rin. Kesa basang-basa ang buong katawan. Nakabalik na kami dito sa Central Station. Kasi ayan, makita niya nasa likod yung train. Isa sa mga train na aalis na. Pero hindi pa kami dyan. Pasok lang kami na rito kasi basa na kami sa ulan. Sa lakas ng ulan. So, titignan natin kung anong oras yung flight natin. Ay, flight. Yung ating biyahe. So, meron din silang ganito. Parang flight din. Ayan. So, malaking orasan. Meron silang schedule.
kung anong oras ang biyahe. Tapos ganito yung train station nila rito. Yan. Merong supermarket doon, dito. Yan, yung supermarket. Tapos meron ditong convenience store. Ayan. So, nahanap na namin ang aming train station, which is 1B. Okay. So, dito kami. Punta na kami sa track 1B. Ganda ng bubong, glass door. Ay, glass window. Ay, glass roof pala. So, ayan siya. Papunta sa baba. Okay. Okay. So, pasakay na kami ulit ng train. Pabalik ng Denmark. Medyo puno yung train ngayon ah. Nasa train na kami. Pabalik na kami ng... Ano tayo pabalik? Copenhagen, Denmark. Central. Sige. Tingnan na natin mamaya kung makakalipat tayo na hindi tayo nakapatras. Mga mahilo. Kasi ngayon patras yung ando namin. Okay, welcome back. Nakabalik na kami dito sa Denmark. At meron ditong isang kalapate. Wah! Ba, di siya natatakot talaga. Matatapang sila. Sila ang mga kalapating matatapang. Ganda talaga ng train station dito. Paano kung yung bahay mo dyan na? Magbaba mo train na. Tingnan mo. Kaya ka, swerte mo magbaba mo train na. Pag sa Dubai, mahal no? Kasi inside the metro station yung bahay mo. Ang isang conclusion namin ay napakagulo ng train system dito sa Denmark. Ang hirap. Compare sa London, sa tube. Medyo English doon. mas madali. Hindi, kahit English siya, yung hahanapin mo yung lugar. Kunyari, sa isang station may 10 train na dumarating pala ng iba-ibang lugar yung pupuntahan. So, yun yung nagpapahirap. Nakakalito. So, now we're back in Denmark. Wala na ulit ulan. Yan. Puntahan sana yung table yan. Yan. So, maliwalas ulit ang panahon. Hindi, mukhang kakatapos lang umulan din dito sa Denmark. Gusto ko lang puntahan. Okay. So, ngayon ay maglalakad-lakad tayo ulit para maghanap ng kakainan ulit. Meron ditong isang park ito, yung Tivoli. Pero close siya. Nag-o-open na siya tuwing summer. So maliwanag pa rito. Time check ay 7:07 p.m. Denmark. So maliwanag pa rin siya. Ngayon, check natin itong Tivoli Food Hall. Anong mga meron dito? Oh, para siyang food court. Nandito tayo sa lugar nila kung saan meron silang mga old theater kagaya nito at circus theater na kagaya nito. Ayun sila. Circus. Ang tanong, kung open ba to? Search mo yung kung open yung circus. So unfortunately, walang circus ngayon dahil April 2 pa sila magsisimula. Kaya pala mukhang close ang circus house. Pero kahit itong movie house closed din. Parang wala na tayong mapupuntahan. Parang sarado na lahat. Tingnan mo itong movie house. Closed na rin. Oh, may Snow White dito. Meron dito pero ang tawag ay
Snevide. Hello, welcome day 3 in Denmark. So nandito kami ngayon sa gilid ng, ano ba to? Dagat, ayan eh. Ano ba to? Lake. Nandito kami sa gilid ng lake at naglalakad-lakad. Nagtitingin ng, ito hindi mo namin alam kung saan yung pupunta. So dito ka maglalakad-lakad para, ayan ang view. So may lake. Tapos maraming mga yacht. So, hindi ko alam kung itong yacht na to may mga nakatira ba rin. Meron. May nakatira sa yacht. So, ito ang view sa harapan. Yeah. Ako napansin nyo, uso sa mga European countries yung mga ganyan na. Yung mga sticker bundle. Sticker bomb. Hello! So, nandito kami ngayon sa isang lugar dito sa Denmark kung saan, ito yung tinatawag na Christiania. Kasi hindi ko Christiania. So, hindi kami pwedeng mag-video sa loob. Pwede nyo siyang i-search kung bakit, kung anong meron sa parang maliit na city na to. Parang meron silang maliit na community sa loob. Pakita ko sa inyo yung facade. Ito yung facade nila. Yeah. Yeah. So, ito yung medyo glimpse ng kung ano yung meron sa loob. Pero may limit kasi yung pag-video dito. Hindi siya basta-basta pwede. So, i-search nyo na lang kung anong meron dito. Bakit bawal. Okay? Kita-kits na lang tayo ulit pagka labas namin dito. At by that time, sa tingin ko, ay alam nyo na kung anong meron dito. Ngayon, nandito ngayon tayo sa harap ng isa sa mga simbahan dito. Isa sa mga simbahan dito sa Denmark. So, nilalagay ko na lang kung anong pangalan nito simbahan na to. Mukha siyang sikat kasi maraming tourist ang namamasyal dito. Ayan. Ayan siya. Ooh. Ayan. Lalakad na naman tayo dito sa kanilang community. May mga bahay dito. Ganda ng mga designs. Hindi pa na tayo dito. Diba? Yung veranda nila. Makalabas na gano'n. Sa usual, meron sila mga basurahan na pang kakaiba. Uso rito ang segregation. May pang-apple. Nasa yung sa kabilang bahay. Ganun din. Nakalabas din yung veranda. Nasa sa sobrang lamig dito, may pakumot yung mga restaurant pagkakain ka sa labas. Ayan na. Dito na naman tayo sa isa sa mga kanal dito. Sa Denmark. Uso talaga dito yung mga ganito, mga canals. Alam nyo, dahil bicycle friendly ang Denmark, meron silang dedicated na bike lane, which is ito. So bike lang ang pwedeng dumaan dyan. Tapos meron siyang aisle bago yung road mismo. So ayan, priority rin nila rito yun. Tapos based on nabasa ko, all throughout ng Denmark, meron silang almost 300 plus kilometers na bike lane. Dahil gusto nila i-sustain, gusto nila ng sustainable city. Kaya yan, marami silang bikes at meron silang dedicated bike lanes.
Ngayon ay bababa kami sa Grist 7 Metro Station. At gaya nga ng sabi ko, napakagulo ng metro station dito. So hindi namin alam kung left or right. Okay, alamin na lang natin. Ayan. At nagbabayad na sila at wala tayong pambayad. So, bibili muna kami ng tickets. So, bibili tayo ng ticket. Day ticket. You can ask the guy. Yeah. You have to use this machine. Where do you want to go? Okay. Just press 6. Again, tignan nyo kung gaano kalalim yung metro station nila rito. Hindi ko alam kung pang ilang underground. Yan, so nandito na kami ngayon sa loob ng train station. Meron kaming 2 stops. Medyo puno siya, kaya hindi ko pwede kasi makikita nila. Mga sabihin kinukunan sila. Pero ang galing ng metro station dito, pwede ka magpasok ng isang full na bike. Ito, teka po. Yan. So, welcome to Norreport. Dito pa rin sa Denmark. Yeah. As usual, ang daming bike. Tawid tayo. Hindi ko alam, pero gandang-ganda talaga ako sa mga vandal tsaka sa mga stickers dito. Yung mga ganyan na. Marami siya rito. Madumi siya tignan siguro, pero tingin ko nakakadagdag siya sa aesthetics. Normally kasi European country, di ba? Marami talaga silang mga vandals sa ganyan. Okay. Nalilito ba ako sa tayo? Ayan. Super dami talagang bike dito. Makakala nyo bike shop to Hindi. Coffee shop to. So yan yung parking lot ng mga bikes. Ito rito. Ayan Super daming bikes. So ayan. Pumunta naman tayo sa isang sikat na food park dito. So meron tayong mga iba't ibang choices. Mga pagkain. Bumili kami ng empanadas. Ito, meron silang beer. Ito yung mga flavor. Ang binili namin na ito. Ham and cheese. So, titikman namin siya. Bumili tayo ng empanadas na La Boca. Anong flavor? Ham and cheese. Ayoko. Mainit. Masarap. Lasang ham and cheese. Parang yung cheese nila parang Drainage cheese yan. masarap. Ang init lang.
Dito pepper eh. I'm interested. Parang oil yan. So, lumipat kami mula sa kabila. Ito yung mukha siyang mukhang more on like fresh produce. So, wala tayo pala makakain dito. So, doon tayo sa kabila. Babalik mamaya. Magtitingin-tingin lang tayo rito. Tapos babalik tayo mamaya sa kabila. Para sa pagkain. Ito parang palengke siya. Ayan sila mga fresh na eel, shrimps. Nakapina tayo ngayon dito sa... Ayan, ako kung makikita mo. Ito. Hollerness S'more Broad. Tapos magta-try tayo ng... Kasi sikat daw to sa ano? Sa... Saan to sikat? Dito sa Denmark. Kasi yung mga sikat na food nila rito. So, ito try natin. Open sandwich yung bawang. So, ito. Tatry namin tong s'more open sandwich. So, ito ay egg and shrimp. Ito ay, ano ito? Roast beef. Roast beef. Tsaka Chicken salad. chicken salad. Yeah. Nahulog egg. Weird ng bread. Itlog wala sa lasa. Kunti lang ng lasa. Sakto eh. Ha? Wala sa lasa. Lahat. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung maalat lang yung panlasa namin. Maybe. Pero... Tikman natin itong bacon. Yung bacon naman, masarap. As a whole, pwede na. Magkano inabot to? 70 dir, 149. Parang si Jill. Mahal pa din tayo sa sandwich. Okay yun siya para ma-experience mo, pero mas masarap pa rin yung empanada. So, nakakita kami rito ng takoyaki shop. Titignan natin kung anong mas masarap na takoyaki. Kung yung takoyaki sa Japan o takoyaki sa Denmark. Oo. Ito pa din yun. Tapos nag-evolve na ang aking room. Punta nga ako dun sa Friday. Ang init. Oo, sa London. Kailangan ko dun pumunta every quarter. Sobrang init. Lagi nga eh. So, pero nakakapagod ng pumunta. Although required lang. Pero masarap. Sarap. Ang init na sobra. Sobrang init. Wait lang ah. Ano? Sobrang init. Kasi kakaluto lang. Hello again. Nandito kami sa isang botanical garden dito sa Denmark. So, ang vibes niya very, tabing ilog. May tambayan dyan. Kasi ito yung pinaka-lake. Kaya, mas maraming, yan. Dahil botanical garden siya, yung mga plants, may label siya kung anong klaseng plant siya. Yan. So,
So again, very cozy lang ng feels ng lugar na to. Saka isang maganda rin sa Denmark, marami silang clouds, hindi kagaya sa amin sa UAE. Ngayon nandito kami sa loob ng isang park ulit. Puro na lang park ang pasyalan dito, wala lang iba. Chocolate is Oreo. 65 bro. Anything sugary? Gusto mo ng ice cream? May soft ice cream. Large. Small. Si Austrian Anong toppings? Opo. We can talk. Ice cream! Tuna no. Middle East daw. Yes, ito lang lahat. Also, pancake. Yan, nandito. So, hindi ko na alam kung nasa na kami. Pero, yan, maganda lang yung view. Tapos to, yung mga kalapati rito. Yan, nakalilipad sila pag namamit tayo. Yo, hindi sila lumilipad. Sanay na sila sa tao. Yan, may kumakanta. So ngayon, try natin kumuha ng bike. At mag-bike po. Hindi yan. Oh, Bolt yan. So, dahil nga ang Denmark ay sikat sa bike, so, tinry natin ang kanilang way of commute, which is the bicycle. Nagbabike din tayo. Siya ang ating biking leader. Ayan. Dito ulit tayo sa kalsada. Actually, hindi naman siya main road, pero wala, pasok. Kailangan meron tayong earphones. Meron tayong earphones. Actually, masaya mag-bike dito, hindi kagaya sa Dubai. Kasi sa Dubai, kino-confiscate yung bike eh. Bawal kasi ron. Ito niyadaanan namin, parang private area na yata ito. Yes, biking in Denmark. Okay, so now nakasakay kami sa cargo bike. We only have 30 minutes. Mag-oras, mag-set ka ng alarm. Bawal naman doon. Ano?
Saan na tayo? Hanggang ka na sa city. Tapos na kami maglaro. Babalik na namin sa hotel to dahil uwi na kami sa Dubai. So anong way ang gagawin natin? Pabalik ay bye-bye. Basta nakalag. Hala, saan tayo? So guys, nalilito kami. Nasaan ang bus lane? Ay, bike lane. So kailangan ibaba ko ng diretso. No? Huwag ko kontra na. Wala nga akong ginagawa eh. So, ang daming bicycles. Pero mas maganda yung bicycles namin sa kanila. Super bigat lang. Be, yung bike mo. Be, yung bike mo. Ando sa kabila. Kabila. Saan? Dagyan na yung bike ko. Sabi ko sa'yo, bibili akong bike ko dito may yellow. Ah, reverse pedal, brake din. تعمل كده فوقها وطويل Oh, ayun, may bike. Dito na dapat ako kanina siguro. Long distance. Diyan lang. Kasi yung kain dito malaki yun, nakita mo. Diyan ko dapat. Kaya nga eh. Ah. Hindi sa... Kaya ka dapat doon ka lang mag-rent. Tapos flat area ka lang. Masaya lang siyang tignan. My conclusion, masaya siyang tignan. Hirap niyang gamitin. Makabigat. We are checking in. Welcome back at nandito na kami ngayon sa Copenhagen International Airport dahil pabalik na kami ng UAE. So, ngayon, hinahanap namin ng kanilang lounge para makapag-eat all you can. Sana masarap ang food. Dahil hindi kami nakapag-breakfast sa hotel dahil nag-bike pa kami kayo ng umaga para ma-experience lang yung cargo bike. Meron pa tayo ilang hours? 1 hour na lang? 1 hour na lang pala. So ngayon, papunta na kami sa aming boarding gates, which is C32. Kita niyo sa labas ng mga airplanes, mga people of the neighborhoods. In fairness, no, aesthetic pa rin yung airport nila. Tingnan mo yung mga upuan nila, lalaki. So open sila dito for sleeping purposes. Bukas na ba? Okay, so magpa-present lang muna kami ng aming mga documents pagsakay sa airplane. And see you again! Yan, nakapasok na kami sa tarmac ng airplane. Mag-walk na kami. Yan, pakita ko sa inyo yung labas. Yan. So we are boarding Qatar Airways. Yan. So, hahanapin ni Casey ang ating... So, welcome. How are you, ma'am? Mr. Good afternoon, sir. Welcome on board. How are you today? Miss Secret Silva. Airport, one more, 27F, the other side on the One right. here, you meet in the middle. Okay, thank you. Thank you. And
Ito naman siya sa kabila. Yeah, hello. Yan. Meron pa akong sariling lalagyan ako ng bag. Hello again. So, nandito na kami ngayon sa airplane. So, nag-wait na lang kami ng flight pabalik ng UAE. So, again, thank you sa pagsama sa amin for the 3 days sa Denmark. Na-enjoy namin ang city of what you call this? City of weird structures. Very calm city. So, kung bibigyan ng chance, yes, gusto namin bumalik dito. Actually, gusto na namin magstay dito. So, yun lang. Maraming salamat once again. Hello, I'm Casey. Yun lang and bye-bye!